Good morning, Royal Clan! What's up, mga Mawinians? There's the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating premiere video or vlog. Okay, so magpipremiere tayo ng ating vlog ngayon instead of going live kasi nga po hindi tayo nakapag-live kanina at talagang ipinahinga ko ang aking katawang lufa at alam nyo naman naninikip ang dibdib ko kahapon for some reasons, pati ang lalamunan ko may something. Hindi makahinga ng maayos ang inyong prinsipe sa kinakabahan na ako, baka ako'y pinapakulam na ni Aneswa, ni Queen Butod, di ba? Sabi ko baka naipon lang naman yung mga stress. Mga ate at kuya. So ito, nakapagpahinga na ang inyong prinsipesa. Yun nga lang at hindi ko napilit ang aking sariling mag-live dahil nararamdaman ko kaninang mukhang babalik yung aking paninikip ng dibdib kahapon. So yeah. Ngayon naman, i-record na lang natin ang ating video instead of going live para naman may content tayo ngayong araw kasi ang dami pong mga nangyayari at dapat po nating iparating ito sa inyo at magbigay rin tayo ng ating opinion sa mga bagay-bagay. Eto nga po, sangkot ang palasyo sa di umano'y lagayan sa LTFRB. Ano ba yung LTFRB? Ito yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board. 5 milyon po kasi ang lagayan di umano. May isang whistleblower na nagbulgar na dating opisyal ng I think LTFRB. Nasangkot daw dito ang DOTR or Department of Transportation pati ang palasyo sa lagayan. 5 milyon, I think pagpapalit ng prangkisa or pagpapalit ng ruta, ganyan. Kapag naipon na daw yung 5 milyon sa kung sino man ang gustong mag-bribe at magpalakad ng kung anong gusto nilang gawin. I think ito yung mga prangkisa ng mga bus, no? Mga public transport, even siguro mga taxi operators, ganyan. So kung magpapapalit sila ng kanilang ruta or siguro para mabigyan ng prangkisa, naglalagay. May lagayan, may under the table. Ito yung ayaw ni Pangulong Duterte eh. Kasi pag nagsisik ng permit, business permit, whatever permit ang isang korporasyon or tao sa gobyerno, meron na tayong batas na yung ease of doing business na ang laki nga po pala ng ng penalty kapag nalaman ng isang public official or ang nagtatrabaho sa mga nag-i-issue ng permit, may it be munisipyo, city hall at kung ano pa mga offices ng gobyerno, umaabot ng kulang-kulang kalahating milyon ang penalty. Halimbawa, dinidelay mo yung pag-apply ng permit ng kung sino man at nalaman na sinasadya mong bagalan or nagpapa-under the table ka, nagpapalagay ka or tumatanggap ka ng bribe, umaabot po ng kalahating milyon, 300,000 mahigit yung penalty ng mga public officials or mga nagtatrabaho sa gobyerno na gumagawa ng ganyang anomalya. Yan ay nung panahon ni Pangulong Duterte, kapag kami mga nag-a-apply po ng permit, whatever permits those are, ay nanginginig-ginig po sa pagmamadali ang mga nasa munisipyo or nasa mga city hall para i-grant ka agad, di ba? Hanggat maaari within 15 days to 21 days granted na yung nire-request mong permit. Dahil kapag may delay dyan at nagreklamo yung nagre-request, kapag inaabot na ng ilang buwan hindi pa rin ini-issue yung permit, kumpleto ako sa documents, then malilintikan po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ngayon po parang wala nang kinatatakutan. At eto nga po, 5 milyon ang di umano'y bribe or lagayan sa LTF. Bakit balik ang sungay ng mga nasa gobyerno ngayon? Mga nagtatrabaho sa mga opisina ng gobyerno, bakit ginagawa na naman ng asal? At eto nga po ang pasabog. At baka connected. Kayo na po ang magsabi, i-comment nyo sa comment section, guilty ba dito ang Malacanang? Kasi nakaladkad ang pangalan ng palasyo. Ano ang kinalaman ng palasyo sa Department of Transportation? Hindi naman si President Marcos Jr. ang nakatayo dyan. Meron siyang Transportation Secretary. I think that's Bautista. Check ko nga para makita nyo rin. Hold on. Si Bautista yun eh. Jaime Bautista. Ito yung isa sa one time nagkaroon ng survey ng mga worst and best government officials elected, both I think elected and appointed, pero sa mga cabinet secretaries po ni President natin ngayon,
na alam nyo na yung pusa. Diyos, pusa. Di ba mukhang pusa, di ba? Isa daw ito sa worst cabinet secretary. Maraming issue di ba? Yung privatization ng NAIA, yung sindikato dyan sa NAIA. So parang mishandled yung NAIA, di ba? Yung mga kademonyohan ng immigration, ganyan. Yung privatization ng EDSA bus carousel, itong modernization ng jeepney na maraming nag-o-oppose pero maganda naman po talaga yan. Basta po siya ay isa sa mga isa sa top 3 na worst cabinet official or cabinet secretary ni PBBM. At eto ngayon, ang departamentong hinahawakan ni Jaime Bautista ay involved na naman sa eskandalo. Eto nga po, panoorin natin ang video ha. Hold on. Pasensya na kayo kung hindi maganda yung sound. Transaksyon ang isiniwalat ng isang dating tauhan ng chairman ng ahensya. Nakakarating LTFRB. sa ilang opisyal ng Transportation Department at sa palasyo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob raw mismo ng opisina ng LTFRB, iniaabot ang lagay ng mga transport operator ng mga gustong makakuha o magbabago ng ruta, gayon din ang gusto ng prangkisa, special permit, board resolution at iba pa. Maraming beses na raw yung nasaksihan Ito ang whistleblower na nagsilbing head executive assistant ni LTFRB Chair Chofilo Guadis mula February hanggang September 2023. Ang lagay, 5 million pesos umano. 50% ang down habang ang huling 50% So 2.5. ay binibigay pag nakuha na ang hinihingi ng operator. Siyempre, head executive assistant ako. Siyempre, lahat ng... Yan ang pangalan ng whistleblower. One-on-one sa loob ng office niya. I believe, victim din to si chairman. Biktima rin. Ha? Dahil may Si instruction Guadis? daw from higher ups na... Alam mo yung SOP? Ang tinatawag niyang SOP nakararating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, Si Guadis. may mga nagde-deliver. Ipunin niyo yun. Tumalakan niya ang last cold cash. Kung sino-sino ang mga ito, malalaman na lang daw sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa ombudsman. Yung binanggit ko Bukod kanina. sa lagayan sa central office, may quota rin umano mula sa mga regional offices Quota? ng LTFRB na 2 million pesos kada buwan. Maliban sa personal niyang nasaksihan, may text screenshot din daw at audio recording si Tumbado. Nilantad na raw niya ito para maitama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama na rin sa magsasampa ng kasong graft ang transport group na Manibela. Okay, yung mga yan ay magrarally dahil nga sa binuking ng whistleblower. So, yung Guadis na I think LTFRB chairman na tinutukoy ng whistleblower na ito ay ano sabi niya kanina? Biktima lang din. Yung LTFRB chair. Para siyang bakla. Sinipa na siya ni Papshi. Sinipa na siya ni PBBM yung Guadis. Pero ang sabi nito, biktima lang din daw. Kasi, yung mga ginagawa ng mga LTFRB offices, ay nagre-remit lang sila. Kasi parang may quota, di ba sabi niya? At, dinidiretso daw yan sa higher ups or whatever. I think that's Department of Tourism. Department of Transportation, sorry. Iba ang DOT sa DOTR. And then diretso daw sa Malacanang. So, from LTFRB to Department of Transportation to Malacanang. So kung iisang departamento lang to, sabi ko sa inyo, napakaraming departamento ng executive, di ba? ng ating government, Department of Education, si VP Sara, DILG, si Abalos, DOJ, si Remulla, so on and so forth. Napakaraming department, di ba? DSWD, ganyan. O, Department of Health, Department of Finance, napakarami. Sabi ko nga, mga more or less than 20 departments yan eh. And one of those is Department of Transportation. Ayun, Department of Tourism, napakarami yan. So kung ang Department of Transportation ay inaakusahan niya na nagre-remit ng collection na milyon-milyon at dinidiretso sa palasyo, what about yung ibang departamento? Kaladkad ang Malacanang.
Sino ba ang nasa Malacanang? Ay di ang presidente natin? Siya baga ang nasusunod? Idea ba ito ni PBBM? Or idea ito ng makapangyarihang nilalang na maliit pero mapanakit? Day, hindi biro ang pasabog ng whistleblower na dating official ng LTFRB. 5 milyong lagayan. Sa bawat transaction, ilang transaction sa isang araw? Ilang araw sa isang buwan? Ilang milyon ang nire-remit buwan-buwan ng LTFRB papuntang Department of Transportation? And then, meron daw talagang utos 'di ba, sa taas. So, ang tinutukoy yung taas, Department of Transportation, and then Malacanang, binanggit niya. Ngayon yung sinasabi niyang chairman ng LTFRB na parang akla nga si Duavit ba yun? Eto po may nakita akong post, ayan, another video pala yan ng CNN patungkol nga sa kanyang expose. And then eto pa, may niligwak na naman si Vong this time sa LTFRB naman dahil sa korupsyon. So may korupsyon sa LTFRB pero sila parang downline ito ng isang sindikato Mag-imagine kayo ng networking, sino ang nasa higher position? Sino ang nasa apex ng pyramid? Ito nasa downline to. Mag-imagine nga kayo ng networking, nasa ibaba ng pyramid itong LTFRB and then diba, Department of Transportation and then what? Palasyo. Try mo naman kaya sarili mo ang iligwakin. Ito siguro ang point ni Political Witch Boy. Ayan balita kanina 9 hours ago sa GMA News. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the suspension of Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III. Ito yung boss nung lalaki. Sinuspinde. Pero ang sabi niya, 'di ba, biktima lang. Biktima lang din daw yung kanyang yung higher, nasa higher rank. Right? Tao siya nun nung sinuspinde ni President Marcos Jr. Amid reports of alleged corruption under his leadership, the PCO says the president does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service, blah blah blah. Yan yung breaking news ng GMA. Sinuspinde yung boss ng lalaki. Pero ang sabi niya, biktima lang yung boss niya. Kasi may utos nga sa taas. Ngayon ang tanong, bakit isususpend ng Pangulo natin ngayon ang boss niya? Ay kasasabi nga lang niya, biktima lang yun. May inutusan lang. Actually, nandito yung lalaki. Teka, hanapin ko Ayan. Yung nakaputi yata. Pakinggan natin Presko ng pagbubulgar, sinabayan ng ipinatawag namang presko ng LTFRB na dinaluhan ng ibang transport group na sumusuporta kay Guadis. Wala si rin Guadis. eksaktong pahayag si Guadis kaugnay ng alegasyon bagamat Parang siya baklain. tungkol sa ihahaing graft case. Wala po akong alam. As of this morning, Wala po akong nasa alam. office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman ng ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Huwag na ho kayong mag-resign kung sakasakali. Okay, wag daw mag-resign pero siya yung sinuspend ni PBBM because of that allegation. 'Di ba? Pero ang sabi ng lalaking whistleblower, biktima lang yung boss niya, boss nito, yung kanina nakaputi. Pero sinuspend ni PBBM. PBBM, ang sabi nitong whistleblower na dating executive assistant, assistant pala siya ni nung nakaputi, itong Jeff Tumbado. Yung nakaway kanina na parang baklain magsalita. Wala po akong alam, sabi. Assistant, executive assistant ito nung naka-white kanina. Na walang alam, malinis ang konsyensya. Pero ang sabi nga nito, biktima lang din kasi nga may utos sa taas. PBBM, ang pagbubulgar nito, hindi yung Guadis ang may utak ng pagtanggap ng 5 milyong lagay. Kundi mas mataas pa kay Guadis, Department of Transportation at pati ang tinitirhan mo, PBBM. Ang palasyo,
idinawit nito. So bakit hindi mo imbestigahan? Malinaw ang sinabi niya, di ba narinig nyo kanina? Biktima lang din yung Guadis, yung boss niya na walang alam. Bakit hindi mo imbestigahan ang Department of Transport, nalilito ako sa DOT at DOTR. Bakit hindi mo imbestigahan PBBM, ang secretary, ito nga po yung picture, ng Department of Transportation at hindi yung Guadis ng LTFRB? Kasi nililigtas naman nito ang kanyang dating boss. Kanang kamay siya, di ba? Executive assistant ng Guadis. Ayun. Sabi niya, biktima lang yung boss niya. Ito yung higher rank after Guadis. And then Palacio. So, sino papsi sa Palacio? Kung totoo yung di umano'y pagre-remit or pagtanggap nito or yung nakikita niyang pagtanggap ng 5 milyong bribe or suhold or lagayan sa LTFRB, iniipon yun tapos galing pa sa mga regional offices ng LTFRB, di ba? So milyon-milyon, 2 million daw bawat buwan ang dapat i-remit, yun ang quota. Iipunin, i-remit sa mga higher ranks. Ito po nakita kong higher ranks aside from Guadis, yung Secretary of Department of Transportation, ayan, nasa balita kanina ng GMA. And then Malacanang nakaladkad rin. So PBBM, sinabi na nga ng whistleblower, biktima lang yung kanyang boss. Ba't hindi mo imbestigahan yung Secretary of Department of Transportation at hindi mo imbestigahan ang palasyong tinitirhan mo? Sino ang utak, kung meron man, ng ganyang parang kailangang mag-remit, magdala ng milyon-milyong pera papuntang Malacanang? Hindi biro yung pasabog ng whistleblower. Diba? Katakot-takot na kaso ang haharapin niya. Manganganib ang buhay niya. Tapos ang sinuspend nyo, yung boss lang niya, nasabi nga niya, biktima lang din. Kayo po ang magsabi, bakit sinuspend ni PBBM itong Guadis? At hindi yung mga nasa higher ranks or higher offices. At sabi ko nga po, at ano sa tingin ninyo, kung nagre-remit, kung totoo ang sinasabi ng whistleblower na nagre-remit ang LTFRB at ang Department of Transportation sa Palacio, what about yung ibang departamento at ahensya? Ganyan ba ang kalakaran ngayon? First time ko narinig At least sa mainstream, di ba? Maririnig nyo sa mga vloggers, yan, sa mga puting ahas na maraming kamkaman blues. Pero ngayon, mabuti na lang, binabalita na ng mainstream, kasi nga nagpa-presscon yung whistleblower. At hindi biro ito, kaladkad ang pangalan ng palasyo. Ang galing pala ng gobyerno ngayon at ng administrasyong Marcos Jr. Sino kaya ang utak nito? Ang Pangulo natin, ang kanyang mga secretaries, o yung malaki ang tiyan? I-comment dyan sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.